Sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lalo ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, dito tayo sa LED, ano? At i-share natin sa inyo kung paano natin paiilawin kahit na wala tayong microcontroller na gagamitin sa mga ganitong ori ng tinatawag na addressable light emitting diode. Okay, so madalas ginagamit natin ay yung addressable saka non-addressable. Kapag sinasabing non-addressable, yung 2 pin na ano lang, positive negative lang, tapos ito, kahit na yan, RGB strips, ano, ayan siya. Ang nakalagay nito dito, kung titingnan natin ng maigi, ayan, meron siyang 12 volts, tapos green, red at blue. So ito yung positive dito, 12 volts dito banda, tapos yung RGB niya, yung green, red tsaka blue, ito yung negative supply dito. Okay, so kapag nagtatap ka ng ground dito sa green, so iilaw yung green, tapos red naman kapag dito sa green ilalagay mo yung ano, yung ground, at blue naman sa dito sa may kulay blue. So ganun lang siya kadali pailawin. Okay, hindi katulad nito. Ito, mga ganito. Itong mga ganito kasi ito yung mga tinatawag na addressable LED, ano. Apat yung kanyang terminal dahil pwede mo siyang i-link sa ibang circuit. Okay, halimbawa ito, pagdugtungin mo silang dalawa. So, ang nakalagay dito ay ayan, para makita yun pala. Ayan siya. Negative sa taas, I tsaka O, positive. So, ibig sabihin yung I, ito yung data input dito, tapos data output naman sa O. So, pasok mo yung data dito sa input, pagkatapos lalabas mo yung data sa kanyang output at papasok naman dito sa input ng isang module. Kung gusto mong i-link itong isa dito sa kabila. So, input to output, ganun lang siya. Okay, so paano nga ba natin pailawin to? Iilaw lang to kapag merong tinatawag na microcontroller. Kasi meron siyang, yung microcontroller na yon, meron siyang specific signal wave na lalabas at papasok dito sa input. Yun naman yung magko-command para ma-trigger yung IC na nasa loob nito. Ganun lang siya. So, hindi mo to basta-basta mapapailaw. Okay, kaya kung magsi-search ka sa Facebook, sa YouTube, wala kang makikita ng mga ganito dahil nga hindi to basta-basta napapailaw. Okay? So, ulitin ko, ang addressable LED ay hindi mo siya mapapatrigger ng basta-basta dahil kailangan siya ng microcontroller. So, isang halimbawa ng microcontroller ay yung Arduino. Okay? Kung meron kang Arduino, so madali mong mapapailaw at saka kung ano yung estilo ng takbo ng ilaw, yung kulay ay magagawa mo. Dahil meron naman siyang, yun na yung pinaka microcontroller niya. So dito, tuturo natin sa inyo na ganyan lang siya, oh. Wala tayong microcontroller kung paano natin ito papailawin. So dito 4, okay? Dito 3 kasi single lang siya eh. So ito dito, ito yung pinaka ano niya, pinaka ground niya, sa gitna yung input. Dito naman sa dulo yung positive. Okay, yung positive natin, ayan, meron isang wire na kasama dito sa positive terminal. So 5 volts yung ginagamit natin na supply. Okay, so katulad din dito ito. 3 lang din yung kanyang terminal. Ayan, 3 lang. So ngayon, ito na. Tingnan nyo ng maigi. Okay? So, kapag sinama mo to dito, ayan, iilaw siya. Okay? Ganun lang siya ka-simple, iilaw. So, kapag binabalik-balik mo siya yung pag ano dito, pag touch dito sa gitna niya, sa input, pwedeng magbago-bago yung ilaw o kaya yung kanyang kulay o liwanag. Subukan natin kung magbabago. Ayan, kita nyo? Nag-iiba ng kulay, di ba? So, ganun lang kasimple. Kahit na wala tayong microcontroller, magagawa nating pailawin to.
Okay, susubukan pa natin uli. Ayan, nagbago na naman, oh. Ayan. Okay, di ba? Oh, wala tayong ibang ginagamit diyan. Ayan, oh. Wala tayong microcontroller, pero ayan. Pero napapailaw natin, ayan, oh. Wala, di ba? Yan, so baguhin pa natin yung talagang kitang-kita na wala tayong daya ginagawa. Ayan siya. Okay? Ayan o. Pumuti na naman siya, di ba? Ayan. Uy, see? Di ba? So kitang-kita na pwede nating pailawin kahit walang microcontroller. So sana yung makakatulong to, ano, dahil nga alam naman natin na napakaraming mga Bluetooth speaker ngayon na may mga ganitong LED, tapos sayang naman kung itatapon lang, ano. So ngayon, ayan na, may idea na kayo kung paano nyo gagamitin. So 5 volts, ito 3.7, tapos pwedeng 5 volts. Huwag kayong lumampas doon dahil masusunog yung IC nito sa ilalim. So ganun lang yung gagawin natin, ano. So sana makakatulong to sa mga nanonood. Ulitin ko, wala to sa Facebook at first time to ngayon dito sa YouTube. Yung nagtuturo kung paano natin papailawin yung ganitong addressable LED na hindi gumagamit ng microcontroller. So hanggang dito lang siguro tayo, ano. So maraming salamat. God bless at bye-bye.